Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nais po naming magbahagi ng salita po ng Diyos. Huwag po tayong mag-alala dahil ito po ay libre. Tama po, hindi po kami manghihingi ng kahit na ano sa inyo, liban lamang sa inyong panahon at pakikinig. Muli ipinahahatid po namin ngayon pa lamang ang lubos po naming pasasalamat. Ang mensahe na nais po naming ibahagi ay patungkol po sa kaligtasan. Ligtas ka na ba? Ligtas saan? Tanong mo. Ligtas ka na ba sa kasalanan at kaparusahan nito? Ang sabi po ng Biblia sa Hebrews chapter 9 verse number 27, nakatakda sa tao na minsan ay mamatay, ngunit pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Or sa English, as it is appointed unto man once to die, but after this is judgment. Dalawang bagay po ang mapapansin po nating nais iparating ng talatang ito. Una, na ang buhay natin sa mundong ito ay panandalian lamang, at pangalawa, na mayroon po tayong eternal na destinasyon pagkatapos po nating mamatay. Depende sa resulta o kahihinatnan ng paghuhukom sa atin ng Diyos. Ngayon, marahil ang tanong mo, paano ako makatitiyak ng kaligtasan? At para sagutin po iyan, meron po akong 4 na bagay na nais bigyan ng diin. At upang mas matandaan at maunawaan, ang bawat punto o yung 4 na bagay na akin pong nais sabihin ay nilagyan ko ng alliteration na lahat ay nagsisimula sa letter C. Kaya tinawag ko itong the 4C of salvation. So wag na po natin patagalin, puntahan na po natin yung unang C. Number 1, our condition, o yung ating pong kalagayan sa harapan po ng Diyos. Sino ka ba sa harapan ng Diyos? Maaaring ang tingin natin sa ating mga sarili ay relihiyoso, o mapagkawang gawa, o higit na mabuti kesa sa iba. Ngunit mga minamahal, kung pag-uusapan po natin yung ating condition, lahat po tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Sa madaling salita, yung tinutukoy sa Hebrews chapter 9 verse number 27, kapag tayo po'y humarap sa hukuman ng Diyos, tayo pong lahat ay guilty sa Kanya pong harapan. Heto pa po ang nais sabihin ng Bible patungkol sa bagay po na yan. Sa Romans chapter 3, verse number 10. Sabi po niya, as it is written, there is none righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Sinundan pa ito ng Romans chapter 3, verse number 23 na nagsasabing, for all have sinned and come short of the glory of God. Malinaw po ang sabi po ng Bible. At marahil batid din natin ang katotohanan ito. Kaya't madalas po natin nababanggit ang mga katagang walang taong perpekto. Dahil aminado po tayo na lahat po tayo ay nagkakasala. Kahit gaano pa tayo karelihiyoso, kahit gaano pa tayo kabuti, kahit gaano pa tayo mapagkawang gawa, hindi masama ang mga bagay po na yan. Kaya lamang, hindi niyan nabubura ang katotohanan na tayo po'y makasalanan pa rin sa harapan ng Diyos. Napaka-common po ng kasalanan. O kaya napaka-popular, napakadaling gawin, ika nga. Kaya't maraming tao ang hindi nararamdaman ang bigat nito. Pero nais ko pong ipaalala at ipabatid na kahit anong kasalanan, maliit o malaki, ito po ay kasalanan sa harapan po ng Diyos.
Tayo po'y makasalanan, iyan ang unang letter C, condition. Pangalawa po, pag-usapan po natin yung consequence o yung resulta o kahihinatnan ng ating pong pagkakasala. Marami pong resulta ang kasalanan. Halimbawa na lamang, kung ikaw ay mangloloko ng iyong asawa, isinusugal mo ang pagkakataon o pagkakaroon ninyo ng maayos at buong pamilya. Kung ikaw naman ay may bisyo, legal o illegal, inilalagay mo sa panganib ang iyong buhay at kalusugan pati ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kung ikaw naman ay nagnanakaw, darating ang panahon, ikaw ay siguradong makukulong. Malinaw po ang gusto ko pong iparating, na bawat kasalanan ay mayroong karampatang kaparusahan. Ngunit marahil ang tanong mo, bakit mayroong mga pagkakataon na tila ang kasalanan o ang taong nagkakasala ay hindi napaparusahan? Sila ay nakakalusot sa hustisya ng ating batas o sa pangil ng ating batas. Mga minamahal, ang mabuti at masamang balita, maaaring sa mundong ito, hindi niya pagbayaran ng kanyang kasalanan, ngunit ang mas nakakatakot ay ang kabayaran na ibibigay ng Diyos sa kabilang buhay. Opo, meron pong kabilang buhay. At hindi po natin nanaisin na yung kaparusahan sa kasalanan na ginawa natin sa mundong ito ay pagdudusahan po natin sa lugar po na iyon. Ang turo po ng Bible ay mayroong impyerno. Opo, ito po ang lugar ng panganib at pagdurusa. Hayaan niyo po akong basahin ang isang talata sa Biblia na nagsasabing, "But the fearful sa lahat ng mga duwag and unbelieving, sa mga hindi nananampalataya, and abominable sa lahat ng kasuklam-suklam and murderers o mamamatay tao, warmongers sa mga mapakiapid, sorcerers sa mga mangkukulam, and idolaters sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, and all liars, maging sa mga sinungaling, shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Ay magkakaroon ng bahagi sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang talata pong iyan ay matatagpuan sa Revelations chapter 21 on verse number 8. Mga minamahal, huwag mong ipagwalang bahala ang iyong kasalanan. Huwag mong pabayaan na dumating ang panahon na mapunta ka sa nakakatakot na lugar na yon, ang impyerno. Yan po ang number 2, consequence ng ating pagkakasala. Ang unang dalawang punto na aking naihayag ay tila baga masamang balita, hindi po ba? Una, ang ating condition, tayo po'y makasalanan. At pangalawa, ang consequence nito ay ang impyerno. Ngunit ang pangatlong punto ay napakabuting balita. Sa katotohanan, ito na marahil ang pinakamabuting balita na maririnig mo. Na bagamat tayo ay nasa panganib, mayroong kaligtasan dahil mayroong number 3, mayroong Christ, ladies and gentlemen. Ano nga ba ang Christ o Kristo? Ang Christ o Kristo po ay tumutukoy sa Mesaya na hinihintay ng mga tao ng Diyos noong una pang panahon. Kung pag-aaralan po natin ang Old Testament ng Bible, ito po ay punong-puno ng mga pangako na darating ang tagapagligtas o ang Mesaya o ang Christ. Pero teka, dumating na nga ba ang Kristo o tagapagligtas? Ang mabuting balita ay, oo, dumating na siya. Mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan. Mga minamahal, siya ang bugtong na anak ng Diyos. Siya si Jesus o Jesus Christ. Heto po, sabi po ng Bible sa John chapter 3 on verse number 16. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Napaka-popular po ng verse po na ito. Madalas ko nakikita sa mga tricycle, sa mga jeep, katabi ng who does not pay. Pero ladies and gentlemen, hindi natin masyadong napagtatanto kung gaano ka-importante ang verse na ito sa Bible. Na nagsasabing, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na tayo'y makasalanan, sa atin na bagamat tayo'y di sumusunod sa Kanya, bagamat tayo po'y kaaway po ng Diyos, ipinadala niya ang Kanyang sariling anak, at sino mang manampalataya, napakadali po noon, manampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahama, kundi magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Si Kristo lamang ang tanging paraan upang tayo po'y maligtas. Bakit ko nasabi? Dahil hindi siya ipadadala ng Ama kung kaya naman nating iligtas ang ating mga sarili. Sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ang Kanyang anak upang ikaw at ako ay magkaroon ng pagkakataon na maligtas sa ating mga pagkakasala at sa kabayaran po nito. Mga minamahal, iyan ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay na kay Jesus. Kapag pinanampalatayahan mo siya, ikaw ay maliligtas kasi siya ang Christ. And lastly, ito naman yung bahagi mo, your choice. Yung desisyon mo. Ang pagtanggap kay Kristo ay hindi sa pilitan. Ito ay kusang loob. Kanina ipinaliwanag ko kung gaano kaimportante na makilala at tanggapin at panampalatayahan mo si Jesus bilang tagapagligtas. Pero mga minamahal, hindi ko maaaring ipilit sa iyo ang desisyon na yan. Personal mo siyang tanggapin sa iyong puso, personal mo siyang panampalatayahan, at personal mo siyang kilalanin bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Paniwalaan mo, panampalatayahan mo na si Jesus ay namatay para sa iyo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo siya kailangan. Kaibigan, kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kareliyoso, kahit gaano ka pa kadakila sa mundong ito, kailangan mo si Jesus. Dahil sa huli, anuman ang naipundar mo, anuman ang ipinagmamalaki mo, anuman ang mga natutunan mo, hindi kanyang kayang iligtas sa impyerno si Jesus lamang. Ang aking panalangin sa oras po na ito, nawa kilalanin at tanggapin mo si Jesus. Ang sabi po ng Bible, ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Walang taong makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga minamahal, iyan po ang 4C of salvation. Number 1, our condition, tayo po'y nagkasala. Number 2, our consequence, ang kabayaran po ng kasalanan ay impyerno. Number 3, our Christ, siya po ang tagapagligtas. And lastly, number 4, our choice. Panalangin ko, nawa, piliin, kilalanin mo siya bilang personal na tagapagligtas at Panginoon. Nawa, hindi nyo lamang ito basta pinakinggan, magkaroon sana ito ng epekto sa inyong pagdedesisyon patungkol sa iyong buhay. Mga minamahal, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kami po'y nagpapasalamat sa maikling oras na ibinigay nyo po sa amin na pakinggan ang maikling mensahe na ito. Muli, maraming salamat, and to God be the glory.